Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa ating mga kasama sa Zoom, sa ating mga viewers na naririto at mga nasa ibang bansa. Welcome po sa ating Power of Prayer. Ngayong gabi po ay pangungunahan tayo ng Hallelujah Ministry sa ating sama-samang pananalangin. Sila po ay sina Ate Bea, Ate Luz, at si Ate Arlene. Si Ate Bea po at Ate Luz, sila po ay member din ng Intercessor Ministry. Nire-remind ko po ang ating mga viewers, kindly, paki-like and share po ang ating video upang sa gayon ay marami po ang maabot at makaranas ng kabutihan at katapatan ng Diyos. At para po naman sa ating mga onliners, Paki-type po ang inyong mga prayer requests at praise items sa comment box. Okay? May babahagi lamang po ako na salita ng Diyos mula sa Marcos 11:24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. So sa pagkakataon pong ito, buksan po natin ang ating puso sa presensya ng Diyos sapagkat tunay na may kapangyarihan ang panalangin upang magdala ng pag-asa, kapayapaan at pagbabago sa ating buhay. Amen. Ngayon po, sa ating pong Zoom hontahan, inaanyayahan ko po ang ating mga viewers. Makilahok po kayo sa ating Zoom hontahan. Isulat nyo po sa comment box ang inyong mga sagot. Ito po ang ating topic for tonight, yung ating paghohontahan dito sa Zoom. Makilahok po kayo mga viewers. So ito po ang ating tanong. Sa pagtatapos po ng buwan na to, ng buwan ng Agosto, sa anong personal na paraan ipinaranas ng ating ang pinga sa iyo? Sino po ang gustong maunang sumagot? Like you've never seen before. Sige po, Ate Bea. Nagpapasalamat ako sa Lord dahil lahat ng araw-araw na pangangailangan ay na pagkakaloob at natatanggap namin. Salamat Lord. At yung mga sakit na nararamdaman ay nagkakaroon ng kagalingan at ang provision ay laging naroon. Salamat Panginoon. Salamat po. Lalo na ngayon, today, injection lang ng mata ni Kuya Buddy. So, thank you Lord. Lord. Amen. Si Ate Luz. Amen. Si Ate Luz naman po. Yes po. Yes po, magandang gabi po. Lagi naman po pinaparanas ng Lord yung kanyang kabutihan sa pamilya ko po sa araw-araw. Gaya nito po mga nagdaang 3 weeks na naglapilan. So walang work po si Alex. Walang turo sa kami. Walang ramdam namin yung provision po ng Lord tsaka yung pag-guide niya na nakakasurvive araw-araw. At yung sa mga munting nararanasan namin yung pagdaloy ng kagalingan po. Papuri po sa Panginoon. Amen po. Salamat sa Diyos. Si Ate Arlene naman. Ate Arlene. Good evening po sa lahat ng ating mga viewers. Bilang pasasalamat ko po sa Panginoon na pinaranas niya sa akin ang kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng pag-provide niya ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Siya po ang aking naging Jehovah Jireh na laging nagkakaloob ng aking pangangailangan ng buong pamilya namin. Salamat din po sa Panginoon sa pagsama niya sa amin sa Rescue Kabataan launching kahapon. 10 sections po yon sa Antonio C. Esguera Memorial High School.
Nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat gagamitin po ang ating church, ang TMCC, upang makaabot sa mga grade A. Kahapon po, kitang-kita po namin kung paano kumilos ang Panginoon sa mga kabataan na habang sumasagot po sila sa form, nag-iiyakan po yung iba. Salamat sa Panginoon dahil sa pamamagitan nito ay tayo po ay makakapagpatotoo at maipapahayag natin sa mga batang ito ang kabutihan ng Panginoon. Yun lang po. Amen. Praise the Lord. Tayo po, Ate Lorna. Magandang gabi po sa inyong lahat. I wanted to thank the Lord dahil nakauwi na po kami galing sa mission sa aming mga kapatid sa US. Praise God for that. And I want to thank everyone kasi inilapit ko po ito sa isang POP night na ipag-pray yung dalawa kong kapatid doon. Yung isa po ay na mild stroke at yung isa naman po ay nagkaroon ng knee replacement. And praise God, magaling na po sila pareho ngayon. Kaya nakauwi na po kami. Thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako naman po. Sa akin naman po, naranasan ko po ang pag-ibig ng Ama sa simpleng paraan. Yung sa bawat araw na ginigising niya ako. Binibigyan niya ako ng lakas, iniingatan niya ako, ginagabayan niya. At lagi niyang pinapaalalahanan sa akin na hindi ako nag-iisa sa lahat ng sitwasyon na nagdaan nitong mga nakaraang araw. Nakita ko talaga kung gaano katapat ang Diyos. Kaya sa Diyos po ang papuri. Kayo po naman, Pastora Risa, kamusta po naman itong yung pagtatapos ng buwan na to? Sa ano pong personal na paraan na ipinaranas ng ating Ama ang kanyang pag-ibig sa iyo? Good evening po sa lahat. Yung bago ka answer, 'di ba? Pero 'di ba sa totoo lang, no? Sa lahat ng oras talaga pinapakita ng Lord yung pagmamahal niya sa atin, no? Yung pag-ibig niya sa atin. No question about His love for us, no? Pero sa akin personally, ang karanasan ko siguro yung love ng Lord through my family. Doon ko naramdaman yung love ni Lord. And siguro recently lang kasi 'di ba si Miguel nag-birthday siya. Pero imbes na siya yung kumbaga, imbes na siya kami yung mag-bless sa kanya, kami yung binless niya ng daddy niya kasi meron siyang sinulat na article, no, na parang ino-honor niya kami as his parents. So for me that's a big deal kasi at least buhay pa kami, 'di ba? Nakita namin na ino-honor niya kami bilang kanyang mga magulang. So for me, pagpapakita 'yun ng pagmamahal ng Lord na we are blessed to have him as our son. Yan. Amen. Sige po. Pastora Risa, kayo na rin po, pangunahan niyo na po ang ating opening prayer. Sige po, let's pray. Ang ganda nung question natin sa Ontan, pero remind natin yung sarili natin din. Sabi ni Pablo sa Romans 8:38 na nothing can separate us from the love of God. So tonight, patuloy nating nanamnamin yung pag-ibig ng Diyos sa atin by sending our prayers and our thanksgiving sa Kanya ngayong gabi. Pero bago yun, syempre, mag-start tayo. Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, our Heavenly Father. Maraming salamat po muli, Panginoon, na sa aming pag-uumpisa ngayong gabi, Lord, ng programang ito ay inihayag po namin, Panginoon, kung paano po namin naranasan ang pag-ibig mo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po dahil sa simula pa lang ay minahal mo na po kami. Sabi nga po sa iyong salita, Lord, na even while we are still sinners, you, Jesus Christ, died for us. Kaya wala pong question kung mahal mo kami. Kahit na wala po kami ng mga bagay na tinatangkilik namin, Lord, we know that you love us. And tonight, Lord, hayaan mo po, Panginoon, na patuloy po naming ihayag sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, maging ang aming pong mga ihayag sa iyo ng mga prayer requests, Panginoon. Lord, salamat dahil
we have this ministry online, Panginoon, kung saan, Lord, ay katatagpuin mo po kami sa pamamagitan po ng gawain na ito, Panginoon. And I pray, O God, na samahan mo po kami sa buong programang ito, Lord. Patuloy na maranasan po namin ang presensya mo, and even, Lord, dun sa mga kasama namin na nagjo-join ngayon, saan man sila naroroon, Panginoon. Abutin mo rin po sila at ano man po ang kanilang pangangailangan. At sa iyo po namin, Lord, tinataas po ang buong gawain na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Mula sa awit 147 verse 1, okay, sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Sama-sama po tayong umawit ng papuri sa ating Diyos na buhay. Pangungunahan po tayo ng ating worship leading team. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you.
Ngayon po, dadako na po tayo sa ating prayer focus number 1. Ate Arlene. Gandang gabi po sa ating lahat. Naanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na ipanalangin po natin personally ang ating prayer focus for today, persecuted churches around the world. Pray for our brothers and sisters in Christ living in countries where they cannot freely preach God's word or pray, that the Lord will protect, strengthen, and keep them safe. Ask the Holy Spirit for boldness to share God's love and salvation to the unsaved. May God keep their faith aglow. May Christian converts increase in number and experience God's protection in the middle of conflict and violence. Sige po, manalangin po tayong lahat. Aming mapagpala at makapangyarihang Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan, at kailangang pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay aming sambahin at maipahayag ang aming pananampalataya. Panginoon, ikaw po ang aming sovereign and faithful God. Ikaw ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay at hindi mo kailanman iniiwan ang iyong mga anak. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid kay Kristo sa buong mundo na hindi malayang nakakapag-aral ng iyong salita o nakakapanalangin dahil sa persecution. Ingatan mo po sila, palakasin at panatiliing ligtas, lalo na sa gitna ng kaguluhan, conflict at karahasan. Sa pamamagitan po ng iyong banal na espiritu, bigyan mo sila ng tapang at katapangan upang ipagpatuloy nilang maibahagi ang iyong pagmamahal at ang kaligtasang matatagpuan kay Kristo. Panginoon, palalimin mo ang kanilang pananampalataya at naway mas marami pang tao ang makakilala at manampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Gamitin mo ang kanilang buhay at testimonya upang maraming kaluluwa ang maligtas. Aliwin mo ang mga nawala ng mga mahal sa buhay at palakasin mo ang kanilang mga pamilya, pastor, missionaries at church leaders. At para naman po sa amin, tulungan mo po kaming huwag kalimutan aming mga kapatid na nagdurusa. Patuloy mong palakasin ang iyong iglesia sa buong mundo sapagkat ikaw ang aming sovereign and faithful God. Ito po ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes, ang ating pong prayer focus ngayon, pangalawang prayer focus natin ay ang disaster relief and flood control in the Philippines. Inaalalahanin ko po ang bawat isa na ipanalangin po na personally ang naka-flash po sa screen na bibigay po tayo ng ilang minuto po. Sige po.
lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo ang proyekto ng gobyerno na flood control project, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magamit ang budget na ito sa tamang proyekto at ang mga opisyal na naka-assign sa proyekto ito ay maging malinis ang kanilang isipan at puso. Ilayo mo po sila sa anumang pansariling interes o espiritu ng korupsyon, Panginoon. Ilayo mo po ang mga opisyalis ng gobyernong ito, Panginoon. Lord, tinataas din namin sa iyo na bigyan mo po sila ng wisdom and integrity sa lahat po ng LGU official, kagaya po ng mga engineers, contractors, at iba pang involved, Panginoon, sa mga proyektong ito. O may mga kinalaman, Lord, sa paggawa, Panginoon, ng flood control. Lord, patuloy namin itinataas sa iyo ang kanilang kalusugan, Panginoon. Bigyan mo sila ng maayos na pangangatawan para maipatupad po, Panginoon, o ma-implement ng maayos, Panginoon, ang mga proyektong ito sa aming bansa, Panginoon, para po maging safe po ang mamayang Pilipino sa mga baha, Panginoon, o landslide, Panginoon, na dinaranas ng mga Pilipino, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po, Panginoon, ang mga pamilya, Panginoon, ng bawat nakaranas, Panginoon, ng salanta ng bagyo, baha, Panginoon, landslide, Panginoon, at yung pong mga nakaranas po ng nasunugan o ano pa, nalindol, Panginoon. Lord, tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na mabigyan sila ng tamang ayuda, Panginoon, ng gobyerno, Panginoon. Gayun din, Lord, hindi lang, Panginoon, na material ang maibigay ng gobyerno, kundi mabigyan sila ng tamang treatment, Panginoon, sa dinaranas nila, Panginoon, na struggle na emotional, Panginoon, sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, na nabahaan, Panginoon, may kamag-anak na namatay dahil sa sunog o sa lindol, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mabigyan sila ng tamang treatment, Panginoon, ng gobyerno, na malakpasan nila, Panginoon, ang mga dinaranas nilang pagsubok na emotional problem, Panginoon. Dalangin din namin, O Lord, ang mga government official, Panginoon, agencies, Panginoon, na nagre-rescue, Panginoon, mga volunteers, mga medics, Panginoon, mga firemen na tumutulong, Lord, na mailigtas, Panginoon, ang mga kababayan namin na nakakaroon, Panginoon, ng mga kalamidad na ito, Panginoon. Dalangin namin ang mga volunteers na ito, Panginoon, ay bigyan mo ng malakas na pangangatawan, yung pag-iisip nila, maging smart sila, Panginoon, sa pagtulong, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ingatan mo rin po sila, Panginoon, na para magampanan nila, Panginoon, ang kanilang mga tungkulin sa bansang Pilipinas, O God. Ganyan din, tinataas namin, Lord, mula sa aming presidente po, Panginoon, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa aming gobyerno, Panginoon. Tulungan mo po sila, Lord, na magkaroon sila ng pusong mapagmahal sa kanilang mga kababayan, Panginoon. Ang lahat ng ito, O Lord, ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Ngayon po naman, ating ihanda ang ating puso, ang ating isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin po ng isang ina ng tahanan, a mother of four, a survivor from heart surgery, through our corporate and individual prayers last 2025. Ang mensahera po ng Diyos, Ate Lorna Nilo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa po ako at maligayang maligaya because this time nabigyan po ako ng pagkakataon upang maibahagi ang salita ng Diyos sa inyo.
na nagmumula sa Ezekiel 36 verse 26. Sabi po dito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay. Lagi kang nariyan, nakatunghay at tumutugon sa aming mga panalangin at pangangailangan sa pang-araw-araw naming buhay. Maitas ka, Panginoon, sa maiksing exhortation ito. We just pray na ikaw ang mag-glorify. In Jesus' name, amen and amen. Sa atin po, ang pag-uusapan po natin is having a new heart, bagong puso. Ayan. At ang bagong pusong ito ay nakahanda lamang para sa ating dapat na gawin bilang mga anak ng Diyos at bilang mananampalataya na kumikilos sa ating komunidad. At makikita natin na ito ay makapagdadala sa atin ng isang puso na tunay na magiging malapit sa ating Panginoon. And Kuya Gary, pa-request ng ating visual, a new heart. Pag sinabi pong new heart, ito ay, ayan, a new heart. Wala po itong dumi, kundi ito, hindi ito luma. Kung makikita po natin, ang old heart ay medyo may mga batik-batik na ng itim, pero ang new heart ay tunay na bagong-bagong puso. At ito lamang ay nagmumula sa ating Panginoon. A new heart ay makikita natin, masasabi dito na inalis ng Diyos ang stony heart mula sa atin. Ang stone heart po ay isang pusong matigas. Laging hindi siya sariwa, bagkus ito ay medyo may bahid na ng maraming tampo, sama ng loob, inis man yan o galit, nakakadumi po yan ng puso. And God wants us to have a new heart. Ito po ay magkabibigay sa atin ng puso na ganap na nagmamahal sa ating kapwa. Next slide, Kuya. Pega. Makikita rin natin dito ang yung sinasabi dito sa Ezekiel 36:26, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Yan po ang pangako ng ating Panginoon sa bawat taong maniniwala at naghahangad ng bagong puso sa araw-araw ng ating Panginoon. Tingnan po natin kung ano po ang nagagawa nito sa ating buhay. Gary? Ang bagong puso, magkakaroon din tayo a new spirit. Hindi lang po new heart ang ibibigay ng Lord. He will give us a new spirit. I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart. Ilan po sa atin ang nagnanais ng bagong puso at ng bagong espiritu na nagmumula sa Diyos? Paulit-ulit po sinasabi dito, bagong puso. Ngayon naman ay bagong espiritu. Bagong a spirit that lives in us na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na siyang nagtutulak from the Holy Spirit
na siyang nag-aalis ng ating matigas at na puso at laging hindi maganda lumalabas sa ating mga buhay dahil sa lumang katawan natin, lumang sariling pag-iisip, luma nating kaisipan sa mga bagay-bagay, lumang pakikitungo sa ating kapwa. But the Lord is faithful to give us a new spirit. The third is, yan, His Spirit move us. Makikita po natin to. Ilan po sa atin na nakakaranas na ang ating espiritu ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos? Yun bang galit mo noong 2025 sa isang tao or sa ilang grupo, nandiyan pa? Sa pagkilos po ng banal na spirito sa atin, yun po ay immediately, pag ating ihiningi ng tawad at ihiningi ng tulong, hinihingi natin ng pangunguna sa banal na spirito, ito po ay agad-agad mapapali, to be removed from our hearts at matatanggap natin yung mga taong nakakasakit sa atin in any manner, sa kahit anong paraan, sa maliit na bagay, sa malaking bagay, agad-agad po natin silang mapapatawad. Yan po ang ginagawa sa atin nitong bagong puso na binigay sa atin ng Panginoon. Dalangin ko po na lahat po tayo ay magnais ng bagong puso, bagong spirito, at bagong kilos ng espiritu sa ating mga buhay. Dalangin ko rin po na maranasan natin lahat ito sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi lang po sa tuwing linggo, hindi lang sa tuwing tayo ay a-attend ng fellowship, bagkos sa pang-araw-araw na buhay natin, let's always move on with a new heart, with a new spirit, and with the Spirit of God that is moving in us. Maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Ate Lorna, sa napakagandang message niyo ngayong gabi. A promise of a new heart. Ibig sabihin, new heart, walang dumi, hindi luma. Bagong puso Yes. na makikita sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu. So ano ang magagawa ng new heart? Number 1, put a new spirit. Binibigyan niya tayo ng bagong espiritu. Ang ikalawa, take out stony, stubborn heart. Yun daw mga pusong bato. Mga pusong bato po. Stony heart. So, ang ikatlo, His Spirit move us. Kumikilos ang banal na espiritu kapag humihingi tayo ng pangunguna. Natatanggap natin at mapapatawad ang mga nakasakit sa atin dahil sa ating new heart. Amen. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sa mensahe niya sa bawat isa sa atin. Nawa po ay may natutunan po tayo dito sa mensaheng ito na ang Diyos ay nagbibigay ng bagong puso, bagong pananaw at bagong lakas. Amen. Praise the Lord. Ngayon po naman ay sama-sama po tayong dudulog sa trono ng kahabagan ng ating Diyos Ama. Pangungunahan po tayo ng ating mga prayer leads, si Ate Bea, si Ate Luz at si Ate Arlene. Amen.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Prayer para sa kagalingan ng anak ko, ang prayer ni Bobby Leonardo Loyola. Salamat po, Panginoon, sa katugunang ipagkakaloob mo. Thank you, Lord. Maging kay Ate Nelia, Lord, nagpupuri siya at Panginoon, ipinapanalangin na ang magkaroon ng favorable response ang treatment ng chemo at immuno kay Minette. At Lord, sa last diagnose na 60% nag-decrease na ang cancer niya. Salamat Panginoon sa improvement na ito, Panginoon. At even ang doktor na natutuwa sa development, sa treatment na ginagawa sa kanya. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na paghipo, pagkilos sa pagpapagaling kay Minette. Thank you, Jesus. Hallelujah. Prayer din po para sa strength sa Ate Nilda sa kanyang dialysis at saka sa kanyang chemo. Panginoon, patuloy na kalakasan ang ipagkaloob mo. Maging kay Ditas, Panginoon, ay kagalingan po para sa kanyang pananakit sa likod. Panginoon, ang kanyang kahilingan. Lord, sa lahat ng kahilingan ni Bobby, ni Ate Nelia at saka ni Ditas, Lord, ikaw, Panginoon, ang kikilos at ang iyong mapagpagaling, mapaghimalang kamay ay iyo pong idadampi sa kanila. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Kaya naman po ay ipanalangin po natin ang kahilingan ni Buddy Angeles. Continued prayer po sa kamag-anak at mga kaibigan na sina Norma, Eddie, and Roger na sila ay afflicted with cancer. Naway matiis sila ang sakit na nararamdaman nila at maging effective sa kanila ang gamot na administer na kanilang mga doktor. Naway pagalingin sila ng Panginoong Diyos. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo. Alam po namin na ikaw ang Jehovah Rapha. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Alam namin, Panginoon, na kaya niyo pong hipuin, pagalingin sa cancer ang mga kaibigan ni Kuya Buddy, sina Norma, AD, Roger. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na bagamat ang mga taong ito ay nagkakaroon ng karamdaman, alam namin, Panginoon, na ikaw ay sovereign at alam mo, Panginoon, kung ano po ang dapat sa amin mangyari. Nawa, Panginoon, bigyan mo po ng maayos na mga doktor at maging effective po ang mga gagawing procedure na ibibigay at sasabihin sa kanila ng doktor. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan sa kagalingan nila sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Vincent Varela, salamat, Panginoon, sa kasagutan sa aking mga panalangin. Pinagaling niya ang aking asawa sa lahat ng pamilya sa nag-donate ng dugo, nagpapabot ng tulong pinansyal. Panginoong Diyos sa buhay, salamat po, Panginoon, sa panalangin ni Brother Vincent. Salamat sa kagalingan ng kanyang asawa. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo, Panginoon, sa kanyang mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga tao na ginamit mo upang tumulong sa kanilang pamilya, sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo, sa pananalangin, sa pag-aabot po ng tulong na pinansyal. Ikaw, Panginoon, ang aming Jehovah Jireh. Ikaw, Panginoon, ang magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Lalo tigit, Panginoon, ang kahilingan ni Brother Vincent, Panginoon. Ikaw ang magpo-provide sa lahat ng kanilang pangangailangan. Lalong-lalo na po sa kagalingan ng kanyang asawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, ang ipanalangin po natin ang business ni Brother Isosceles Santos. Panginoon, ikaw ang nag-provide, ikaw ang nagbigay sa amin ng kakayahan upang kami ay makapagnegosyo. Dalangin ko po sa inyo si Brother Isosceles, Lord, sa kanyang
negosyo na bagamat maulan, Panginoon, ikaw pa po, Panginoon, ang patuloy na kikilos at magbibigay ng mga pangangailangan nila. Ang mga customer, Panginoon, dadalhin mo sa kanila. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo at sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbe-bless mo ng kanyang hanap buhay at patuloy mo silang pagpalain sa kanilang hanap buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lord, hallelujah. Panginoon, dinudod namin sa iyo, Panginoon, ang panalangin kahilingan ni Ronaline M. Montesa. Thank you, Lord, sa pag-provide mo sa araw-araw na sa amin na yung pangangailangan namin, Lord. Panginoon, nagpapasalamat po si Ronaline sa patuloy mo na pagpo-provide ng kanilang pangangailangan sa araw-araw, Lord. At nagpapasalamat din po siya, Panginoon, sa pinagaling mo agad ang sakit ng tiyan ng kanyang anak na si Ariana. Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Salamat po sa kagalingan na naranasan ni Ariana. Lord, na nagpapasalamat din po siya, Panginoon, sa araw-araw na pag-iingat mo sa bawat isa, pag-iingat mo sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, thank you po sa guidance and protection mo na nararanasan po ng pamilya ni Ronaline. Thank you, Jesus. Tuloy nga po na ikaw po ang nag-iingat sa mga anak mo, Panginoon. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang panalangin kahilingan po ni Ate Beth. Panginoon, praying for my unspoken prayer that God will touch and heal someone spiritually and mentally in Jesus' name. Lord, tanging po lang sa Panginoon ang nakakaalam kung sino po yung pinagpupray ko ni Ate Beth, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na dadalong, Panginoon, ang kahiling spiritual at mentally, Panginoon, sa taong iyon na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na walang imposible sa iyo kung ano po yung mga pinapanalangin namin, Lord. Alam namin na tinutugon mo po ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Beth na nagiging daluyan po siya, Panginoon, ng pagkapalang kalusugan, Panginoon, kung ano man po yan, O Lord. Panginoon, tinataas din namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Isosceles Santos, praying for healing for Pastor Lito de Lumen. Yes, Lord, patuloy na kagalingan po ni Pastor Lito. Dalangin namin, Lord, na kung ano po yung nararamdaman niya ngayon, kung ano po yung dinaranas ni Pastor Lito, Panginoon, dalangin namin, Lord, na sasamahan mo po siya. Dalangin namin na makarecover po agad siya, Panginoon. At Lord, dalangin din namin na ipoprovide mo lahat ng pangangailangan niya, medical, Panginoon. Mga gamot, Panginoon, yung kanyang pagpapalakas, O Lord. Ipagkakaloob mo po ito, alam namin, Lord, dahil ito ay lingkod mo rin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa buhay at kalakasan po ni Pastor Lee. Ito po ang tamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, patuloy, Panginoon, nananalangin kami para sa aming kapatiran, kay Evelinda, Lord, na nanggaling lang sa operasyon. Patuloy na panalangin po niya para sa kagalingan at nang makalakad po siyang muli. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mong pagpapagaling sa kanya, sa paghipo mo po sa kanya na mapagpahimala mo at mapagpagaling na kamay. Kagalingan din po para sa kanyang asawa na may karamdaman po ngayon. Lord, kayo po ang tumunghay, ang habag mo po, Panginoon, na ay ipagkaloob mo sa mag-asawang to, kay Evelinda na kagagaling lang sa operasyon at sa kanyang asawa na nagbabantay sa kanya, Panginoon, na ngayon ay may sakit rin. Lord, ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kagalingan, Lord, at ibigay mo po sa kanila ang kalakasan, Panginoon, ng katawan, ng espiritu, Panginoon, ng buong pagkatao nila, Panginoon, na iyo pong i-bless, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Lord, salamat din daw po sa
Nagpapasalamat din po sa Evelinda sa lahat ng mga pinagkaloob mong mga pangangailangan nila. Salamat Panginoon sa iyong provision at sa iyong protection at sa patuloy na pagpapagaling mo sa kanila. Thank you, Lord God. Maging ang panalangin po ni Elenita de la Paz, Ate Ellen, nagpapasalamat po siya sa kalakasan at pag-iingat kay Christine, na anak niya na nag-birthday ng 48th birthday, Panginoon, at ngayon ay naroon sa um, kanyang kasama ng family niya sa Melbourne. Lord, i-bless mo po ang anak na to ni Ellen, Lord God, at maging ang buong sambahayan nila, ang household nila, Lord, ay iyo pong padaluyan ng iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon. Maging kay Ate Mirna, Lord, pinapanalangin din po namin para sa kagalingan ni Merlino at ni Jeneline Dolores mula sa physical injuries ng pagkakaaksidente nila sa motor last week. Lord, ipagkaloob mo rin po, Panginoon, ang mga pangangailangan nilang pinansyal. Thank you, Lord, sa gagawin mong katugunan sa mga panalangin ito at kahilingan nila Evelinda, Elenita at Mirna. Salamat po in Jesus' name. Amen. Panginoon, ilalapit po namin sa inyo si Kuya Buddy Angeles, ang kahilingan po niya na kaligtasan sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan, magkaroon po ng spiritual growth sa mga inaabot niya sa opisina ng kanyang pamangkin sa Pasay. Panginoon, alam po namin na gusto mo na ang bawat isa sa amin, mga kamag-anak, mga kaibigan, kakilala ay makakilala sa iyo. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na paggamit niyo kay Kuya Buddy upang maabot po niya ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga kaibigan at mga kaopisina ng kanyang pamangkin upang gamitin niyo po siya na maipakita niya sa kanila na si Kristo lamang po ang pag-asa sa buhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Gayun din po sa request ni Ronaline, patuloy na mangusap at palagi manguna sa kanyang buhay, patuloy na gabayan, ilayo sa lahat ng sakit at kapahamakan, bigyan ng magandang pangangatawan ang kanyang mama na si Arlita. Humihingi po siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan at sa pagkukulang po sa inyo. Panginoon, salamat po sa buhay ni Ronaline, O God. Nakikita niyo po ang kanyang puso, nakikita niyo po kung ano ang gusto niya, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa kanya. Salamat, Panginoon, at nilalayo niyo po sila sa sakit at kapahamakan. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po ang kanyang ina ng magandang pangangatawan, kalusugan, Panginoon, at yung pong hinihiling niya na siya ay magkaroon ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Alam namin, Panginoon, na ito po ay iyong pakikinggan sapagkat ito po ang iyong nais na kaming mga tao, Panginoon, ay humingi ng tawad sa iyo, makakilala sa iyo at tumawag sa iyo pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yes, Lord, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, Panginoon. Lord, inilalapit po namin sa iyo ang kahilingan po ni Chichi, Panginoon. Nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa blessing, pagpapagaling sa kanya, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ang nagtitiwala siya na ipinagkaloob mo sa kanya ang kagalingan, Panginoon. Panalangin din po para kay Mayan Lustan, Panginoon, kagalingan din po kay Mayan, Panginoon, sa leptospirosis, Panginoon, na dahil sa baha, Panginoon. Lord, maranasan po ni Mayan ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na sa iyo po nagtitiwala, Panginoon. Maranasan niyo, Lord, sa oras na to, yung pong kagalingan na hinihingi niya, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po at ang kahilingan ni Ate Beth, Panginoon, praise and thank God for His continuous healing and giving strength
to my brother Kuya Edwin who had mild stroke. Yes, Lord, tunay nga po Panginoon na walang malayo sa iyo, Panginoon. Kayang-kaya mong abutin, Panginoon, si Kuya Edwin na nasa malayong lugar, Panginoon. Alam namin na nararanasan niya, Panginoon, ang kagalingan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Tunay nga kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Kayo po ang Diyos na nagbibigay peace of mind at dalangin ko po Panginoon na recover pa agad si Kuya Edwin, Panginoon. Gayun din yung therapy na na ginagawa sa kanya, Panginoon, sa kanilang tahanan, kasama ang kanyang asawa, at si Ate Lobby in New Jersey, Panginoon, pag-iingat mo po sa kanila at yung pong maayos na kalusugan po sa pag-aalaga, Panginoon, kay Kuya Edwin, yung wife niya at yung si Ate Lobby, Lord. Yung pong kalusugan din po na nag-aalaga, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, na magkaroon sila ng maayos na kalusugan. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang panalangin po ni Kuya Bong Salas, Panginoon, protection at guidance sa kanilang anak na si Mark na nagtatrabaho, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon, at ingatan mo po siya, Panginoon, sa kanyang pag-travel, Panginoon, sa US, Panginoon, yung pong paggabay mo, Panginoon, ilayo mo po sa anumang kapahamakan, ilayo mo po sa anumang gawa ng kaaway, O God, yung pong guidance and protection niyo po kay Mark, Panginoon, ay maranasan niya, Panginoon, sa ibang bansa. At dalangin din namin, Panginoon, tinataas namin ang panalangin po, Panginoon, may linaw, paghiligan. Lord, nagpupuri siya at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay blessing and healing ng fear problem niya, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na wala pong posible sa iyo, Lord, na hindi ikagaling ang mga umaasa sa iyo at nagtitiwala, Panginoon, sa kagalingan na hinihingi nila, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, maibalik, Panginoon, yung normal na ah, na problema, Panginoon, yung ear niya, Panginoon, na maging maayos po yung pandinig niya, Panginoon, kung ano man po yung problema, O Lord, sa kanyang tainga, O Lord, maranasan po, Panginoon, ni Lino, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, na alam namin na padadaluyin mo ito, Panginoon, sa kanya, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ang lahat ng ito na kahilingan po ng aming mga kapatid na ito, Panginoon, ay idinudulog namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, sa mga answered prayer ni Elenita de la Paz. Thank you, Father God. At maging ang panalangin ni Ate Armin na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay dahil sa kanyang patuloy na pagtugon sa mga panalangin. Salamat po, O Diyos Ama, sa patuloy na pagdinig mo sa mga panalangin ni Ate Armin at sa pagtugon mo, Panginoon, sa mga tagumpay ng mga OBS na nabuksan at bubuksan pa. At sa gabay, sa patnubay, proteksyon, kagalingan, provision sa mga pangangailangan at sa pagpapadama ng pag-ibig sa bawat miyembro ng family at maayos na relasyon sa isa't isa. Tunay, Panginoon, ayon sa iyong salita na sa Kolosa na sinabi mo, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahalan, sa pagpapatawaran, sa magandang relasyong ipinagkakalob mo sa bawat pamilya. Thank you, Lord God. In Jesus' name, amen.
Pinapadalangin po namin ang kahilingan ni Neric DC. Salamat sa Panginoon sa mga blessing na binibigay niya sa kanyang pamilya na laging on time and answered prayer. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat Panginoon na patuloy mong binibless si Neric, Lord, at ang kanyang buong pamilya. At salamat Panginoon sa pagtugon mo sa kanya on time at laging meron siyang answered prayer. Ganyan din po si Maricar Hermosa. Lord, alam mo po ang kanyang pinagdadaanan ng kanyang buong pamilya. Siya po ay nagtitiwala sa proseso na pinagdadaanan niya. Tulungan niyo po at palakasin niyo po siya. Ikaw po ang bahala kay Marion. Batid po niya ang proseso sa batang ito. Nawa po, Lord, yung pagdesisyonan niya matuwid po at maayos. Panalangin po sa lahat ng may mga karamdaman. Panginoon, ikaw ang patuloy na kikilos sa kanyang pamilya, lalo po sa kay Marion dun sa batang ito, na bibigyan niyo po siya ng tamang kaisipan, bibigyan mo siya ng wisdom sa lahat ng kanyang pagdidesisyonan sa kanyang buhay. At dalangin din po namin, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang aming Jehovah Rapha, the Lord who heals. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Gayun din po, Panginoon, sa kahilingan ni Jill Cruz na healing sa kanyang apo, na si Kaiden. Meron po siyang lagnat at sipon. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming Jehovah Rapha, the God who heals, Lord. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpapagaling. Hihipuin niyo po ang kanyang apo mula ulo hanggang paa. Aalisin mo, Panginoon, ang kanyang lagnat at sipon sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan, Panginoon, ay dadaloy sa kanyang katawan. At ikaw, Panginoon, ang magbibigay ng comfort sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang at sa kanyang lolo at lola. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, at sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Papuri pa salamat pa rin po sa iyo, Panginoon, Lord. Pinutulog po sa inyo, Lord, ang kahilingan panalangin ni Nilo, Joneda, Eli. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyang pinagkaloob sa aking buong pamilya. Yes, Lord, nagpapasalamat po sa Nilo na patuloy mo pong iniingatan ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy mo pong pinagkakaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan, O God. Sa katagumpayan ng operasyon, Panginoon, ng kanilang anak na si An, Panginoon, sa malayong lugar. Lord, salamat po sa katagumpayan ng operasyon ni An, dun po sa rehab, Panginoon. Salamat sa mga ginamit mong doktor, Panginoon, at sa mga nurse na nag-aalaga sa kanya, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kahit malayo, Panginoon, yung aming pinagpipray, ikaw ay malapit sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagsama mo kay An, sa pag-iingat sa kanyang maging sa aming buong pamilya, sa blessing na pinagkaloob niya sa amin. Yes, Lord, patuloy po nagpapasalamat si Kuya Nilo, Panginoon, sa pag-iingat sa buong pamilya niya, Panginoon. Ngayon din sa pamilya ni An, Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng mapayapang kaisipan si Mark, O Lord. Dalangin namin, pati yung kanyang mga anak, ay maging kalmado at alam namin, Lord, na hindi mo pababayaan si An sa malayong lugar, Panginoon. Lord, tinataas din namin ang kahilingan panalangin po ni Kuya Siren, Panginoon, praying for my friend, Panginoon, yung Russell Antonio Pena, healing sa allergies niya. Yes, Lord, Panginoon, walang maliit o malaki, Panginoon, na karamdaman na hindi mo kayang pagalingin, Panginoon. Dalangin namin ang allergy na ito, Panginoon, ay mawala na, mag-flash out na sa katawan ni June Russell, Panginoon, at dalangin Lord, yung kanyang iniinom na gamot ay maging okay po ang respond ng kanyang katawan, Panginoon. Favorable results
sa check-up niya sa aller allergologist niya. Yes, Lord. Panginoon, tunay nga po na wala na yung allergies na yun dahil pinagaling mo na siya sa oras na ito, Panginoon. Panginoon, tinataas din po namin si Christy Isguera, Panginoon. Thank you, Lord, sa pag-guide mo. Yes, Lord, tunay nga na at hindi ka lumiliban, Panginoon, sa pag-guide mo kay Christy Isguera, Panginoon. Nagpapasalamat siya lagi, Lord, na palagi mo siyang sinasamahan kahit saan man siya nagpunta, Panginoon, na hindi mo siya kinakaligtaan na samahan sa lahat ng lakad niya, Panginoon. Lord, maranasan ng mga taong ito na ang kanilang mga panalangin ay tinutugon mo sa oras na ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. And Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang kahilingan ni Kuya Bong Salas, praying for guidance and protection sa Sitio Victoria OBS. Patuloy na paglago ng kapatiran at pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat po, O Lord, sa mga dinala mong mga workers doon sa OBS, sa Sitio Victoria, Lord God. Panginoon, patuloy na ang biyaya at pagpapala mo ay maranasan nila sa through the workers, Lord God, pag-share ng mga salita at paglago nila sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa ginagawa mo sa OBS na to. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord, din po sa mga panalangin ni Ate Beth para sa kanyang mga anak, Lord God, kay Elise, kay Robbie, at kay Miggy, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang mag-protect, mag-provide sa kanyang household, Lord God, for their safety, Lord God, and protection as they go to work. At maging sa kanyang mga apo, Panginoon, sa pagpunta nila sa eskwela, Lord, ikaw ang patuloy na mga laga, mag-ingat sa kanila. At naway kasihan sila ng Panginoon sa kanilang mga gawain kung saan man sila madakot. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat. Thank you, Lord God. Maging kay Kuya Rodel, Lord God, salamat po sa improvement ng frozen right arm and shoulder ni Ate Kari sa pamagitan ng kanyang therapy session. Patuloy, Panginoon, ikaw po ang humipo at ang mapagpahimala at mapagpagaling mong kamay, Panginoon, sa bahagi ng katawan ni Ate Kari na may frozen right arm and shoulder, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang aming sa iyo namin tinitiwala, Panginoon, ang kagalingan ni Ate Kari. In Jesus' name I pray, amen. Thank you, Lord God. Ngayon, dinadalangin po namin sa iyo si Juliet Diaz Vidal. Mihiling po siya ng kagalingan sa kanyang likod na sumasakit. Panginoon, ikaw po ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Alam po namin, Panginoon, na kaya mong pagalingin at tanggalin, Panginoon, ang sakit sa kanyang likod. Patuloy mo siyang iingatan si Sis Juliet at ang pag-iingat din po sa kanyang buong pamilya ay aming hinihiling sa inyo. Panginoon, salamat din po sa kagalingan ng ubo ng Migo na patuloy na kalusugan niya. Ito po, Panginoon, ay pinapanalangin namin para po kay Rodelio Cruz. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na humipo sa kay Migo. Tinanggal mo, Panginoon, ang kanyang ubo. Ikaw ang patuloy na hihipo sa kanyang katawan, pangangatawan, at patuloy na kalusugan, Panginoon, ang idadaloy mo sa kanyang buong katawan. Gayon din po, Panginoon, sa kahilingan ni Armin Pontud, continuous healing, fast recovery, and deliverance ni Mylene at Marvin. Gayon din po ang kanilang financial provisions. Patuloy na kagalingan ni J. Marie at maayos na hanap buhay na Michelle at Patrick. Panginoon, ikaw ang patuloy naming nilalapitan. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos
sa pangangatawan ni Mylene, ni Marvin, ni J. Marie. At Panginoon, alam namin Panginoon na kalooban mo na magkaroon kami ng maayos na hanap buhay. Kaya dinadalangin po namin sa iyo ang hanap buhay ni na Michelle at Patrick. Maraming salamat sa iyo Panginoon at patuloy mo silang hipuin ang kanilang katawan. Magkaroon sila ng mabilis na pag-recover sa kanilang karamdaman at deliverance, Panginoon. Gayun din po si Cher, Jem, kagalingan din sa pag-ulit-ulit na karamdaman tulad ng UTI, ubo at lagnat. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin ang spirito ng UTI, ubo, lagnat. Sa pangalan ni Jesus, isanin mo ang katawan ni Cher Jem in Jesus' name. Wala siyang lugar na sa katawan niya sapagkat paulit-ulit siyang bumabalik sa katawan ni Cher. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanya ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Gayun din, Panginoon, kay Isosceles Santos, nananalangin po siya ng good health kasi po ay masama po ang kanyang pakiramdam. Ikaw, Panginoon, ang patuloy namin nilalapitan sa lahat ng aming karamdaman po ng Brother Isosceles Santos, Panginoon, ay pinapanalangin namin na patuloy na kagalingan, patuloy na paghipo mo sa kanyang buong katawan. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, Panginoon, nagpatuloy kami Panginoon at ilalapit namin ang kahilingan panalangin ko, Panginoon, ni May Rivera de la Sena, Panginoon, praying for protection, guidance, and protection sa pag-aaral ng tatlong anak niya, Panginoon. Yes, Lord, yung tatlong bata, Panginoon, ay sa kanilang pagpasok at pag-uwi, galing school, ang protection mo, Lord, ang guidance mo, ang maranasan ng tatlong batang ito, O God. Gayun din, O God, yung pong kanilang tuition fee, yung baon sa araw-araw, Lord. Alam namin na ikaw po ang nagpo-provide nito, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. Tunay nga po na hindi mo pagkukulangin, Panginoon, ang iyong mga anak. Praying for deliverance from sickness for our family. Yes, Lord. Wala pong posible sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, ang lahat ng mga kahilingang kagalingan namin, Panginoon, ng pamilya, Lord, ni May, Panginoon, ay pagkakaloob mo po, O Lord po God. Praying for new projects and clients sa kanyang husband, Panginoon, Dr. Siren. Yes, Lord, dalangin namin ang mga bagong project para sa kanyang trabaho, bagong kliyente, O God, ay pagkakalobo rin ito, Panginoon. Tunay nga po na ikaw po ang nagpo-provide sa lahat ng bagay dahil ito po ay lahat ng gagaling sa iyo, Panginoon. Ayun din ang spiritual growth, yes, ng sa Rivera's Compound. Yes, Lord, Panginoon, kasamahan mo po, Panginoon, ang mga pumupunta rito, sa Rivera's Compound, ang OBS nila, Panginoon. Panginoon, makita, Panginoon, ang mga ino-OBS nila sa Rivera's Compound, kung paano ka pumilo sa buhay po, Panginoon, ng pamilya nila May, Panginoon. At dalangin namin na patuloy mo po silang gamitin at yung kalusugan nila, lahat na nag-OBS, Panginoon, ay maranasan ang iyong pong paggabay, Panginoon. Praying for wisdom and guidance sa kanyang kaibigan na si Daisy Cordoba as mag-take po ng bar exam. Panginoon, loobin mo, Lord, na makapasa siya. Panginoon, tunay nga po na sa iyo po nanggagaling ang karunungan, ang kaalaman, Panginoon. Dalangin namin na lahat ng kanyang review, Panginoon, Panginoon, ni Daisy, Panginoon, ay ipaalala mo, Panginoon, sa kanyang pag-take ng bar exam, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon, during bar exam, O Lord, na tanggalin mo yung kaba sa kanya, magkaroon siya ng focus at huwag siyang kakabahan, Panginoon. Maranasan niya, Lord, ang iyo pong pagsama sa kanya.
Dalangin din namin, Panginoon, ang panalangin ni Lucinda Parks. Salamat, Lord, sa provision. Finally, nakapag-take na ako ng medicine for my health. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ginagamit mo, Lord, ang gamot para kami gumaling, Panginoon, para gumaling, Panginoon, si Lucinda, O God. Panginoon, salamat din sa provision, Panginoon, sa pagbili ng gamot na kailangan niya, Panginoon. Alam ko kung gagamitin mo ang gamot na ito upang gumaling ako. Yes, Lord, tunay nga po na ginagamit mo po, Lord, ang gamot para gumaling po, Lord. Panginoon, yung pong kanyang silent prayer, Lord. Yes, Lord, tunay nga na ikaw lang at si Lucinda, Lord, ang nakakaunawaan sa tanging ito, Panginoon. Alam namin na tutugunin mo rin po ito, Panginoon, dahil siya po ay nagtitiwala sa iyo, Panginoon, at umaasa na kasagutan po, Panginoon. In your will po, O Lord. Panginoon, ang lahat ng kahilingang ito, Panginoon, ay dinudulog namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagmamahal mo. Salamat sa pagbubuklod sa amin, Lord God. At Lord, salamat na pinapaghahari mo sa aming puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. At yan po ang dahilan kung bakit kami nagkakaisa upang manalangin, lumapit sa iyo, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, panalangin po namin para kay Jackie Lou, ang comfort sa mga kababayan na nasalanta ng bagyo, baha at may mga karamdaman. Thank you, Lord God, sa panalangin ito para sa mga naging biktima, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na ang biyaya mo ay, ang pagpapala mo ay ibubuhos mo sa kanila, Panginoon, at hindi sila magkukulang sa kanilang pananampalataya. Patuloy, Panginoon, ang panalangin, Panginoon, ng paggabay, pag-iingat sa pamilya ni Jackie Lou at sa makakaibigan niya at ang kahilingan din po para sa spiritual growth nila. Lord God, ikaw po, Panginoon, ang tutugon dito sa panalangin to ni Jackie Lou. Thank you, Lord God, sa magiging katugunan mo in Jesus' name. Maging kay Aiza Nunez, praying po na matanggap na ako sa trabaho. Praying din po na lagi niyong ingatan ng mga anak ko sa pagpasok sa school. Praying din po ng provision, good health ng family. Yes, Lord God, ikaw po ang mag-iingat sa household ni Aiza Nunez, sa lahat ng kanyang ipinapanalangin, Panginoon. Ikaw ay may tamang katugunan, Panginoon. Ayon sa iyong kapanahunan, Lord, ikaw po, Panginoon, ang sasagot dito at ipagkakaloob mo po, Panginoon, ang kahilingan na nito na pag-iingat sa anak at mga provision, good health, Lord God, at pagtanggap sa kanya sa trabaho. Salamat po, Lord God. Maging ang panalangin ni Ate Beth, praying para sa kanyang apo na si Inigo na newly college graduate. Lord, panalangin din po ni Ate Beth na tulungan mo po, Panginoon, na makakatagpo siya ng work na magiging para sa kanya, Lord God, na magiging yun yung nandun yung kanyang pagkakaloob niya, Panginoon, yung service, yung paglilingkod na iyong ibinless sa kanya. Salamat, Lord God, sa mga kahilingang to. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na inaasahan namin na sasagot sa aming mga panalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, nilalapit po namin ang kahilingan ni Ate Lynn Habla. Nagpapasalamat po siya sa matagumpay na gawain sa Rescue Kabataan sa Antonio C. Esguerra Memorial High School na naganap kahapon. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa mga mission workers, mga home Bible studies. Dalangin po namin ang favor at provision mo sa patuloy na maranasan ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na nag-aaral sa AXBI
Ito po ay ginaganap tuwing Thursday. Ingatan mo po ang lahat ng nag-aaral at ang kanila pong teacher na si Pastor Glenn Cruz. Bigyan niyo po ng wisdom and strength at maranasan ng bawat isa, Panginoon, na nag-aaral dito, Panginoon, ay patuloy na bibigyan mo ng kaalaman, hindi lamang upang magkaroon ng head knowledge, Lord, kundi upang ito ay ipamuhay, gamitin upang ang bawat isa ay matutong maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa lahat ng mga bata na aming nakasama sa Antonio Esguerra High School. Ikaw ang patuloy na mangungusap sa kanila kahit sa kanilang mga pagtulog, sa kanilang panaginip, Panginoon. Patuloy ka magpakilala sa kanila. At Panginoon, bigyan mo ng comfort yung mga bata na may mga pinagdadaanan, mga bata, Panginoon, na nagahasa, mga bata, Panginoon, na maltrato. Ikaw, Panginoon, ang patuloy nakikilos sa kanila. Hindi mahirap para sa iyo, Panginoon, na hipuin ang mga batang ito. Patuloy mo pong gamitin ang RK Volunteers, ang TMCC upang madama po ng mga batang ito na sila ay mahal mo, Panginoon. Hindi po, Panginoon, nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo si Susette Alarcon sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa kanya sa araw-araw, sa patuloy na kalakasan at pag-iingat po sa kanilang buong pamilya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Wala po kaming ibang aasahan, Panginoon, kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo na pinagkakaloob mo po sa araw-araw kay Susette, sa kanyang po buong pamilya, sa pag-iingat at sa kalakasan sa pang-araw-araw nilang ginagawa. Panginoon, maraming pong salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Alam po namin na ikaw ay aming Diyos. Alam po namin, Panginoon, na anak mo kami. Kaya alam po namin, Panginoon, na didinggin mo ang lahat ng aming panalangin. Alam namin, Panginoon, na hindi nasasayang ang aming mga salita, hindi nasasayang ang aming pagdulog sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na sovereign, Lord. Alam mo, Panginoon, ang nangyayari sa aming lahat. Alam mo, Panginoon, ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang sumasama sa amin, sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at nakilala ka namin. Maraming salamat, Panginoon, at kami iyong naging anak. Maraming salamat sa iyo sapagkat ikaw ay aming Ama na sa langit na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, at ang lahat po ng kapurihan ay aming ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Kundi man po nakasama sa live broadcast ang prayer at praise item ninyo, ipinapanalangin pa rin po yan ng ating mga intercessor. Pati na yung mga naipanalangin na sa program tonight. Lahat po iyan. Ipinapanalangin po iyan ng mga intercessor. Kaya salamat po sa inyong pagpapadala ng inyong mga prayer request at praise item. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mga announcement. Para po sa ating mga tithes and offering and pledges, you can deposit po sa TMCC bank account or through GCash. Naka-flash po sa screen ang account number. Sabi nga, God loves a cheerful giver and also a generous giver. So wag po natin kakalimutan, ito po ay isa po sa ating pagsamba sa ating Diyos. Ang pagbibigay po ng ating ikapu at mga offering. Iniimbita po ang bawat isa na makilahok o dumalo sa mga sumusunod na gawain. Okay?
Acts BI po, leadership series po with our senior pastor Glenn. Every Thursday po yan ginagawa, 6:30 hanggang 8:30 p.m. Okay. Kung kayo po ay may talento sa pagkanta and you wish to serve the Lord through your gifted talent, you can join the Messiah Choir. Meron po silang choir practice every Saturday, 4 to 6 p.m. Okay. YFC, Youth for Christ, every Saturday po yan, 6 p.m. Ang ating worship Sunday service, ano po yan, every 8 a.m. Kasabay po niyan ang children's service, the Messiah Kids po. Dalhin po natin ang ating mga anak, apo, mga pamangkin, i-attend po natin sila habang tayo po ng mga adult ay nagkakaroon din po ng ating service. Meron po tayong adult Sunday school. After po ng service ito, attenan po natin to, daluhan natin, makilahok po tayo. Ganon din po sa mga TLEC classes after po ng service ito. Meron po tayong Hallelujah Fellowship every Monday, 2:30 to 4:30 p.m. Ini-invite po ang mga kalalakihan, mga kababaihan na may edad 50 pataas na makibahagi po sa Hallelujah Fellowship. Yes po, ang Power of Prayer. Live streaming po yan every Wednesday at 7 p.m. Membership Committee. Okay? Sikapin po natin na maka-attend po tayo ng church services. Yung every Sunday po, maka-attend tayo para maging active po ang ating mga status. Okay po, para po sa darating nating December 13, meron po tayo dyan activity, yan po ay ating election para po maka-count in kayo. Kasi po, dapat po ay merong particular na number of attendance po kayo meron. So tayo po, pag tayo po ay darating sa church every Sunday, sa Cainta Gate and Taytay Gate, meron po nakasulat, meron po dong board na bago tayo pumasok sa sanctuary, ay meron po dong attendance. Be sure na na-checkan nyo po ang inyong attendance. Okay po? And thank you, Lord. So, hilingan natin po muli si Pastora Risa para po sa ating closing prayer and benediction. Thank you, Ate Osang. So, kanina narinig natin na mahal tayo ng Panginoon at this time naman sa pamamagitan ng ating pananalangin na nakatatapos lang, lalahanin natin na ang Diyos hindi lang siya nagmamahal sa atin, kundi nagmamalasakit din siya sa atin. Kaya nga, yung ating mga kahilingan na dinulog sa Kanya kanina at yung mga pasasalamat natin, alam natin na ang Diyos ay may katugunan sa lahat ng ito. Kaya tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli ang aming papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po aming Panginoon. Lord, maraming salamat po na dahil mahal mo kami, meron ka pong pagmamalasakit po sa amin, maging ang lahat ng amin pong mga naitaas sa iyo ngayong gabi ng mga panalangin, mga pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka nalilimitahan ng panahon, ng oras, o ng anumang mga prayer request namin, Lord. Marami po kaming dinulog sa iyo ngayong gabi, iba-ibang uri ng panalangin, Panginoon, pero salamat dahil
ikaw ay makapangyarihang Diyos at hindi ka po na-overwhelm sa lahat ng ito, Panginoon. At salamat din, Panginoon, dahil meron kang katugunan po sa lahat ng ito. Kaya, Panginoon, sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong gabi, patuloy po naming mararanasan ang dakilang pag-ibig mo po sa amin, ang pagliligtas mo sa amin, Panginoong Yesus, at ang pagsama mo po sa aming banal na Espiritu. Maraming pong salamat, Panginoon. Taglay po namin ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo at sa habang panahon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakilahok sa ating gawain ngayong gabi. Ang ating tech team, si Ate Louie at si Chairman Gary. Thank you so much po sa inyong effort para maging maayos po ang ating live streaming at sa mga last minute changes. Shout out po sa inyong dalawa. At sa ating mga speaker, si Ate Lorna Nilo, sa ating mga prayer leads, sina Ate Bea, Ate Luz, Ate Arlene, at ang ating Pastor of the Day, Pastora Risa. At muli po, maraming salamat po sa nakilahok sa ating via Facebook or Zoom. Maraming salamat po sa bawat isa. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating maranasan. To God be all the glory. Good night, everyone. Good night po. Thank you. Bye. God bless po. Thank you. God Bye-bye. bless po. God bless everyone.